Samantala, sa tulong ng tracker ng cellphone ng unang biktimang na si alias Lynn, natuntun ng mga otoridad ang kinaroroonan ng suspect. Nung nalaman namin yan, gawa rin nung cellphone na ninanakaw niya sa biktima. Natatrack. No. Aling Tasing, Oh, okay. magbabayad na ako sa utang ko. O yan, Aling Tasing. Wow. Ano? Kakain ka ba? Anong gusto mo? Hindi na ako. Una na ako. Oy, bata ka pa. Labas. Hoy, Ferrer! Naaresto ka namin sa panggagasa at pagnanakaw. Ano man yung sasabihin, maaaring gamitin pabor laban sa iyo sa anumang hukuman. Kayo may karapatang kumuha ng sarili mong tagapagtanggol na yung pinili. Kung wala nga kayaan, ito'y pagkakalob sa iyo ng pamahalaan. Naunawaan mo ba ito? Kilala siya dun sa lugar. Kaya nung makita yung picture niya, na-verify na kaagad. Nakilala na kaya na ituro sa amin. Nasa lubungan dun sa daan. Doon na hinuli. Sa istasyon ng pulis, lumuhod si Kohe habang humihingi ng tawad sa mga biktima. Sorry po talaga, ma. Parang ako, Huwag mo. Sige po. Hindi mo pumatay ngayon! Huwag mo. Matay mong parla po sa mga anak ko, ma. Sana naisip mo yun! Ka ba? Ano gusto niyo bigyan ko patayin mo para kawain na, ma'am? Kaya alas patayin mo na to eh! Hindi na mo po, ma'am. Sorry po, sorry. Pero para kina Lynn, Bella at Mia, walang kapatawaran ang paulit-ulit na krimen na ginawa ni Kohe laban sa kanila. Nagpasalamat na rin po ako kasi hindi lang sa akin, sa mga ibang therapist na nagawa niyang kahayupan. At least, napaano na rin mo yung hustisya para sa kanila kung di man nila nahuli noon sa mga nangyari. Ito, nahuli na rin siya. Nakikita ko motibo una-una is parehas. Yung sexual lust niya, tapos yung intent to gain. Kasi nga, doble yung ginagawa niya eh. Nakakagain na siya ng properties and pera, actual, through online wallet. At naisasagawa pa niya yung sexual needs niya sa kanyang mga supposed to be na masahista. Iniimbestigahan din ng mga pulis kung mayroong pagkukulang ang mga hotel kung saan naganap ang krimen. Ang pananagutan nila doon is pwede silang maharap sa kasong obstruction of justice. Hindi na nagbigay ng pahayag sa Pinoy Crime Stories ang suspect na si Kohe Ferrer. Pero sa mga naunang panayam niya sa GMA Integrated News ay inamin niya ang kanyang ginawa. Tinali ko po, pero kumbaga nataranta po ako nun eh. Saan parte mo sa tinali? Sa kamay po, sa asapa. Para hindi po siya makapagwala. Yes, no, malaking nawala sa tinik namin, no? Tinik na sa lumunan. So, kami nagpapasalamat na ngayon ay nasa kote na natin itong serial rapist na ito at least matutuldukan na natin yung pang-aabuso sa mga masahista na kababayan po natin. Panawagan ng mga otoridad sa iba pang naging biktima, lumantad at huwag matakot na magsampa ng kaso.